Heisok, isang hitman, ay pinapakain ng kanyang ibon na si Paisyok, kahit na nagkakahalaga ito ng napakamahal na 10,000 yen kada pagkain. Hirap siyang makabili ng pagkain para sa sarili niya at hindi na rin kumakain ng maayos, ngunit naniniwala siyang ang pagkuha sa bounty ni Sakamoto ang magiging sagot sa kanyang mga problema. Samantala, sina Shin at Lo ay naglilinis ng tindahan habang pinag-uusapan ang pinsalang dulot ng sunod-sunod na pag-atake ng mga hitman kay Sakamoto. Kailangan ng pagkukumpuni, pero binanggit ni Shin na wala silang sapat na pera. Ipinakita niya ang isang ad para sa isang paintball tournament na may gantimpalang 1,000,000 yen. Biglang lumitaw si Heisok, hinahanap si Taro Sakamoto. Agad nilang napansin na isa siyang hitman ngunit napagtanto nilang hindi niya alam ang itsura ni Sakamoto. Nagkunwari silang wala silang alam at iginiit na hindi nila kilala ang taong hinahanap niya. Nang ituro ni Heisok na nakapangalan kay Sakamoto ang tindahan, sinagot nila na maraming tindahan ang may parehong pangalan. Binasa ni Shin ang isip niya at nalaman ng pagkadismaya ni Heisok sa hindi niya pagkain ng sushi, na lalong nagpatunay sa kanyang katangahan. Ipinilit ni Heisok na sinabi sa kanya na nasa tindahan si Taro Sakamoto, ngunit ikinibit balikat ito ni Shin, sinasabing milyon-milyong Taro Sakamoto ang nasa Japan. Lubos na kumbinsido na hindi niya matatagpuan si Sakamoto, nagsimula nang umiyak si Heisok, iniinda ang gutom dahil hindi siya nakapag-almusal. Narinig ang pag-aalboroto ng kanyang tiyan habang palabas ng tindahan. Ngunit nagatubili siyang umalis at tinitigan lang sila. Sa awa, binigyan nila siya ng pork buns. Labis siyang nagpapasalamat, ngunit diretsahang sinabi ni Shin na siya ang pinakatangang hitman na nakilala niya. Kinagabihan, pinilit ni Heisok na ayusin ang kanyang butas-butas na tent, na regalo pa ng kanyang lola. Naiinis siya sa kondisyon nito at naalala ang kanyang boss na nagsabing dapat na siyang tumigil sa pagiging hitman dahil wala siyang talento rito. Determinado siyang patunayang mali ito. Ngunit biglang tinangay ng hangin ang kanyang tent. Sa kanyang pagkadismaya, napansin niya ang ad para sa paintball tournament at naisip na ang gantimpala ay makakatulong sa kanya na makabili ng bahay, kaya nagdesisyon siyang sumali. Kinabukasan, naghahanda ang mga kalahok habang sina Shin at Sakamoto ay binibigyan ng earpiece para sa komunikasyon. Hindi natuwa si Lu sa marahas na laro kaya piniling sumuporta na lang sa halip na lumahok. Ipinaalala ni Shin na kailangan nila ng pera ngunit nagkibit balikat lang sa desisyon ni Lu. Natiwalang mananalo sila kahit wala siya. Nakipagtalo si Heisok sa isang babae nang sabihing hindi siya pwedeng lumahok ng mag-isa dahil ito ay pangkoponang kompetisyon. Lubos siyang nadismaya hanggang sa mapansin niya sina Sakamoto at ang kanyang mga kasama, kaya't nakiusap siyang sumali sa kanila. Bagamat nag-aalangan, pinayagan nila siya. Binati ng host ang mga manlalaro at ipinaliwanag na ang sinumang matamaan ay maaalis sa laro. Hinikayat niya silang mag-enjoy at binanggit na sila rin ang maglilinis ng kalsada pagkatapos ng laro. Habang naghahanda ang mga koponan, clueless na nagtanong si Heisok kung ano ang gagawin. Sinagot siya ni Shin na barilin lang ang mga kalaban. Pinagmasdan sila ng isang rival team, inakalang baguhan sila. Ngunit nang magsimula ang laban, agad na napatumba ni Heisok ang buong koponan. Namangha si Shin sa kanyang sharpshooting habang ang mga natalong manlalaro ay hindi makapaniwala sa nangyari. Biglang inatake sila ng isa pang grupo, ngunit mabilis silang napabagsak ni Shin. Samantala, tinanggal ni Sakamoto ang mga kalaban na palihim na sumusugod sa likuran nila. Ipinahayag ng host ang posibilidad ng kanilang panalo, habang sa unang pagkakataon, naramdaman ni Heisok ang init ng pagkakaroon ng mga kasamang sumusuporta sa kanya. Nagulat si Shin kung gaano kabilis magtiwala si Heisok sa kanila. Dahil sa tiwala niya sa kakayahan ng grupo, voluntaryong nagpanggap si Heisok bilang pain at sinabing takpan siya ng kanyang mga kasama. Samantala, si Lu, na medyo lasing dahil sa pag-inom, ay walang pakundangang tinawag ang buong pangalan ni Sakamoto. Naging hinala si Heisok at sinilip ang litrato ng kanyang target. Hindi niya pinansin ang pagkakahawig, ngunit ipinaliwanag ni Lu na tumaba lang si Sakamoto, bagaman nanatiling pareho ang kanyang salamin at buhok. Agad namang sumingit si Shin, iginiit na hindi si Sakamoto ang lalaking nasa larawan. Hindi kumbinsido si Heisok at itinutok ang kanyang baril sa kanya. Ipinahayag niyang kukunin niya ang parehong premyo at bounty. Sabay handa ng magpaputok, ngunit biglang sumalakay ang mga kalaban. Napilitang magtago, mabilis na inalis ni Shin at Sakamoto ang mga ito. Tinawag ni Heisok si Paisyok, na nagdala ng kanyang rifle. Inasinta niya si Sakamoto at ipinutok ang baril. Noon lang napagtanto ni Shin na tunay na bala ang gamit nito, ngunit mabilis na kumilos si Sakamoto at tinabig ang bala gamit ang kanyang kamay. Napagtanto ni Heisok na hindi magiging madali ang pagpapatamba kay Sakamoto, kaya't umatras siya upang maghanap ng mas magandang pwesto.
Susugurin na sana siya ni Shin, ngunit pinigilan siya ni Sakamoto at ipinaalala na may natitira pa silang mga kalaban. Habang lumilinaw ang katotohanan, tuluyang nanghina si Haesuk sa napagtanto niyang nasa harapan lang niya ang target niya mula pa kanina. Nalungkot siya, iniisip na naging kaibigan niya sina Shin at Sakamoto. Gayunpaman, determinado siyang patunayan ang sarili bilang isang hitman at nagdesisyong tapusin ang laban. Habang papalapit sa kasukdulan ng laro, sumabog ang putukan mula sa lahat ng direksyon. Hinanap ni Shin si Haesuk ngunit hindi niya ito makita. Binalaan siya ni Sakamoto na mag-ingat, ang mga sniper ay pinakamapanganib kapag hindi nakikita. Kailangang hanapin nila si Haesuk nang hindi ibinubunyag ang kanilang lokasyon. Habang sinusuri ang paligid, muntik nang tamaan si Shin ng isang bala ng basagin ni Haesuk ang isang salamin at gamitin ang ricochet upang pilitin silang lumabas. Nagulat si Shin kung paano siya natunton. Samantala, lumilipad si Paisyok sa itaas at iniulat kay Haesuk na naiwasan ni Sakamoto ang kanyang bala. Gamit ang kanyang earpiece, nakipag-ugnayan si Haesuk kay Shin, itinuro kung gaano kalapit ang kanyang bala sa tama. Napagtanto ni Shin na hindi random ang bala, umiikot ito sa isang napakalakas na bilis upang mag-ricochet. Ngumiti si Haesuk at ibinunyag na gumagamit siya ng triple rebound rounds, na imposibleng hulaan ang direksyon. Ipinaalala ni Shin na magkaibigan sila. Ngunit nanindigan si Haesuk na tapusin ang kanyang tungkulin bilang hitman bago muling magpaputok. Mabilis na tumakbo sina Shin at Sakamoto, maingat na iniiwasan ang mga bala. Ngunit nang makarating sila sa isang dead end, napilitan silang bumalik at maghanap ng masisilungan. Naalala ni Haesuk ang kanyang pagkabata, palaging kinukulang, hindi kailanman naging magaling sa anumang bagay. Ngunit nang matuklasan niya ang kanyang talento sa pagbaril, pinili niyang maging isang hitman at ipinagmamalaki ang sarili bilang isang elite sniper. Gayunpaman, hindi siya kinilala ng kanyang mga nakatataas, at may isang mapanuyang nagsabi na wala silang silbi sa isang one-trick pony. Sa gitna ng labanan, naging ganap na walang depensa si Haesuk. Agad na napansin ng kanyang mga kasamahan na hindi siya marunong gumamit ng kutsilyo, kaya't inilipat siya sa paperwork na hindi rin niya nagawa ng maayos. Hindi natuwa ang kanyang boss at tahasang sinabing magbitiw na siya, dahil hindi siya nababagay bilang isang hitman. Kalaunan, natanggal siya sa trabaho, kaya't nabaon sa kawalan. Ngunit nang makita niya ang bounty ni Sakamoto, naging obsesyon niyang patunayan ang sarili at itinakda ang layunin niyang pabagsakin ito. Bumalik sa kasalukuyan, mahina niyang binanggit ang kanyang pagnanais na patunayan ang sarili bilang isang sniper, ngunit pinaalalahanan siya ni Shin na nakaon pa rin ang kanyang mic. Napagtanto niyang narinig ni Shin ang lahat, kaya't nataranta siya. Ngunit sinabi ni Shin na tigilan na niya ang paghahanap ng validation. Dahil wala na siyang kailangang patunayan. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw sa mic, dahilan upang magulat si Haesuk. Kapag nagugulat ang isang tao, mas madaling mabasa ni Shin ang kanilang iniisip kahit sa malayo. Napansin niya si Haesuk sa isang rooftop at pinanood ito habang tinatanggal ang kanyang earpiece, ngunit sa parehong sandali, nagtagpo ang tingin nila ni Sakamoto. Sa isang iglap, hinagis ni Sakamoto ang isang maliit na bato na may matinding puwersa, wasak ang rifle ni Haesuk at nahulog ito mula sa taas. Tuluyang napagtanto ni Haesuk ang agwat ng kakayahan nila ni Sakamoto, at nakailanman, hindi siya nagkaroon ng tsansa. Ipinahayag ng host ang panalo ng koponan ni Sakamoto, habang si Haesuk naman ay tuluyang nanghina, iniisip na isa siyang kabiguan bilang isang sniper. Sinabihan siya ni Shin na magpakatatag, ngunit sumagot si Haesuk na hindi nila mauunawaan, dahil hindi pa sila naging mahina kailanman. Gayunpaman, pinuri siya ni Sakamoto bilang pinakamahusay na sniper na nakita niya. At sa unang pagkakataon, nadama ni Haesuk ang init ng pagkilala. Iniabot ni Shin kay Haesuk ang kanyang parte ng premyo, ngunit lalo lang siyang nadismaya nang makita niyang 50 yen lang ito. Ipinaalala ni Shin na kinailangan nilang sagutin ang gasto sa mga nasirang bahagi ng palaruan dahil sa kanyang mga bala. Bumalik sa tindahan, nag-iisip si Sakamoto na kahit nanalo sila, naubos ang pera para ayusin ang bayan. Pinapalakas naman siya ni Aoi, sinasabing okay lang at tuwang-tuwa na nakabalik siya ng ligtas. Si Shin, na curious kung paano siya inaya ni Sakamoto, nagsimulang basahin ang iniisip ni Aoi, ngunit muling pinatay siya ni Sakamoto sa isip, pinapaalalahanan siyang huwag gamitin ang kanyang mga kapangyarihan sa kanila. Pinagmamasdan ni Sakamoto si Hana sa kanyang klase kasama ang kanyang pamilya. Masaya si Aoi na si Shin at Lu ang namamahala sa tindahan ngayon, naniniwalang okay lang sila. Ngunit sa loob ng tindahan, nagtatalo sila, si Lu ay nakasuot ng apron ni Shin. Pinipilit ni Shin na siya ang namamahala habang wala si Sakamoto, ngunit tinataboy siya ni Lu, tinatawag siyang batang isip.
Pinaalalahanan siya na kaya niyang basahin ang isip ni Lo, ngunit sumabog si Lo, at sinabi niyang itigil na ito nang walang pahintulot. Pumasok si Hesuki, humihingi ng libreng pork buns. Ngunit huminto nang makita ang kanilang pagtatalo. Inamin ni Lo na hindi niya gusto ang makasama si Shin, naiinis sa patuloy nitong pagbasa sa kanyang isipan. Si Shin, na naapektuhan, ay tumalikod at umalis. Habang naglalakad si Hesuki, naiisip niyang pwede bang kainin ang pork buns sa sahig, ngunit pinapaalis siya ni Lo. Iniisip ni Lo si Shin, naiisip na hindi niya pa siya nakita na ganito. Bigla, pumasok ang isang grupo ng mga lalaki sa tindahan, iniisip na si Lo si Shin dahil nakasuot siya ng name tag ni Shin. Hinayla siya palayo, ipinaliwanag ng kanilang leader na si Tanaka na nawawala si Shin mula sa laboratorio 10 taon na ang nakalipas, at naniniwala silang pina-brown ang buhok ni Shin para magmukhang babae. Tinanong ni Shiba, ang driver, ang pagkakamali, ngunit naging galit si Tanaka, tiyak na nahuli na nila ang kanilang target. Ipinahayag ni Tanaka ang mga eksperimento sa laboratorio upang makalikha ng mga psychic, kung saan si Shin lang ang tanging matagumpay na subject. Ayon kay Tanaka, nakakatakot si Shin, at ang kakayahan nitong magbasa ng isipan ay nagiging dahilan kaya't siya ay isang outcast at isang kabiguan. Galit na galit, umatake si Lo, ipinagtanggol ang karakter ni Shin na mas mataas kaysa kay Tanaka. Ipinahayag niya na hindi siya si Shin. Nagulat si Tanaka at pinagsabihan ni Shiba na makinig ng mabuti. Bumalik si Shin sa tindahan, ngunit natuklasang nawawala si Lo. Dumating si Sakamoto kasama ang kanyang pamilya at tinanong tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ni Shin, at sinabi ni Sakamoto na alam niya kung saan siya matatagpuan dahil naglagay siya ng tracker sa name tag ni Shin. Sa kasamaang palad, nag-aalala si Tanaka na papatayin sila ng laboratorio dahil nahuli nila ang maling tao. Iminungkahi niyang magpanggap na si Lo si Shin, ngunit iginiit ni Shiba na walang mangyayari sa planong iyon. Si Lo, na puno ng guilt, ay naniniwala na nararapat lang nadukutin siya dahil sa traitor niya kay Shin. Bigla, dumating si Shin kasama si Sakamoto, at inutusan niyang palayain si Lo. Napagtanto ni Tanaka na natagpuan na nila ang kanilang target at maaari nang bumalik ng ligtas sa laboratorio. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan sina Shin at Sakamoto, ngunit walang laban ang mga ito. Inutusan ni Lo si Tanaka na mag-sorry bago pa lumala ang sitwasyon, ngunit hindi siya pinansin, at pinaalalahanan siyang ang pagbabalik nila nang walang nahuli ay magdudulot ng problema. Napagtanto ni Tanaka na mas mataas sa kanila si Shin, kaya inutusan niya si Shiba na pigilan siya. Pumayag si Shiba, ipinasa ang manibela kay Tanaka, at naghanda upang makipaglaban, pinapalabas ang galit sa kanyang bobo na boss. Nang bigla, naging invisible siya, hindi nakita ni Shin si Shiba at tinamaan siya, ngunit nakalapag siya sa ibang sasakyan. Nilapitan ni Shiba si Sakamoto, ngunit hinawakan siya ni Sakamoto sa leeg, ipinapakita na nakikita siya ni Sakamoto. Sa panik, sinaksak ni Shiba ang fuel tank, na nagdulot ng pagsabog ng motorsiklo, nakatanaw na nakatakas ang grupo ni Tanaka. Tinanong ni Tanaka kay Shiba kung nahuli nila si Shin, ngunit inamin ni Shiba na nakalimutan niyang hulihin siya. Ipinahayag ni Sakamoto na tumigil ang tracker sa Okabe Museum at tinanong si Shin tungkol sa grupo ni Tanaka. Ibinunyag ni Shin na ipinadala sila ng laboratorio, ang research facility kung saan siya lumaki. Napansin niyang kakaiba sila, pero hindi nakakapinsala, at nagtaka kung bakit sila ipinadala. Dumating sina Sakamoto at Shin sa Okabe Museum, kung saan ibinunyag ni Shin na ang laboratorio ay nasa basement. Napansin nila na maraming tao sa museo, at 2 babae ang bumati sa kanila, nag-aalok ng souvenir na litrato. Ipinaliwanag ni Shin na nagmamadali sila, ngunit pinilit ng mga babae na sandali lang ito. Walang magawa, nag-post sila para sa litrato, at natuwa si Shin sa resulta, kaya nagbayad siya ng 5,000 yen para sa kopya. Sinabi niya na perpekto ang ulo ng dinosaur upang itago ang kanilang mga mukha, kaya nagdesisyon silang isuot ito habang papunta sila sa laboratorio. Samantala, dinala ni Tanaka si Lo kay Kishima, ang kanyang boss, at inangkin na siya ang hinahanap nila. Ngunit tinawanan ni Kishima si Tanaka, ipinakita na hindi siya katulad ni Shin at banta niyang papatayin si Tanaka kung nagsisinungaling siya. Pinagtaksilan siya ni Shiba, ipinahayag na alam niya ang tunay na lokasyon ni Shin, kaya nahuli si Tanaka. Inakay ni Shin si Sakamoto patungo sa secret passage, at isang pinto ang bumukas. Ngunit nang ipinasok ni Shin ang Okabe bilang password, sumabog ang mga alarma na nagpahayag ng isang intruder. Isang oso ang biglang nagbukas ng apoy, at mabilis na pinatay ito ni Sakamoto, ngunit isa pang oso ang tumambad. Kinuha ni Shin ang isang sibat at itinusok ito sa ulo ng oso.
Nakita ng system na natalo ang mga oso at na-activate ang isang dinosaur na umatake gamit ang buntot nito. Inisip ni Sakamoto na baka magustuhan ito ni Hana, kaya pinili niyang huwag sirain ito. Patuloy na umaatake ang dinosaur habang nakita ni Shin ang isang device sa bibig nito. Inutusan ni Shin si Sakamoto na gamitin ang electric gun nito. Pinuri ni Sakamoto ang plano ni Shin, ngunit biglang umatake ang dinosaur sa kanya. Binangga nito ang buntot sa lupa at pinaputok ang device na huminto sa hayop. Ngunit, muling inactivate ng sistema ito, at nagpatuloy ang walang habong pag-atake. Sinubukan muling magputok si Sakamoto, ngunit winasak ng dinosaur ang kanyang baril. Dahil sa pagkabigo, nagdesisyon siyang tapusin na ito. Habang papalapit ang hayop, binangga nito ang device sa bibig ng dinosaur at nagbigay ng malakas na suntok. Nasamire sa katawan nito. Narinig ng mga siyentipiko sa labang ingay, ngunit iniutos ng isang gwardya na magpatuloy sila sa kanilang trabaho. Nagprotesta si Ishikawa, isa sa mga siyentipiko, at sinabi na kailangan nilang magpahinga pagkatapos ng 3 araw na walang tulog. Sumagot ang gwardya na kailangan nilang tapusin ang kanilang research kung nais nilang makalaya, at sinipa si Ishikawa pababa sa lupa. Hindi pinapalampas ni Ishikawa ang sitwasyon, at sinabi niyang hindi magtatagumpay ang research. Kaya tinwian siya ng gwardya ng buhay. Biglang dumating si Shin at pinatumba ang gwardya. Nakilala siya ng mga siyentipiko, at tinanong niya kung nasaan ang direktor. Ipinakita ni Ishikawa na ang direktor ay nakakulong sa pinakamababang palapag, at ipinaliwanag na ang mga siyentipiko ay kinubkob ng mga mamamatay tao. Inilahad niyang 1 taon na ang nakalilipas, dumating si Kashima at ang kanyang grupo at pinilit silang gumawa ng mga armas. Si Kashima ang kanilang boss, ngunit may iba pang mga lider na hindi nakasot. Hinimok ni Ishikawa si Shin at Sakamoto na umalis na, ngunit nakita nila ang lider ng palapag na papalapit. Agad silang tinulungan ng mga siyentipiko na magtago sa isang locker. Cut sa eksena kay Tanaka, na nananawagan sa mga gwardya na pakawalan siya. Sinipa siya ni Lo, at sinubukan niyang makawala mula sa kanyang cell. Ngunit, sinabi sa kanya ni Director Asakura na hindi mababasag ng bato ang mga baras at ipinaliwanag niyang may plano siya. Sa palapag, tinanong ni Horiguchi kung ano ang itinatago ng mga siyentipiko. Nagkunwaring wala si Ishikawa, ngunit tinusok ni Horiguchi ang kanyang kamay, na nagpapakita ng kaalaman na may itinatago ang mga siyentipiko. Si Shin, na unti-unting nawawala ang pasensya, ay lumabas mula sa kanyang pagtatago. Napansin ni Horiguchi ang intensyon ni Shin na pigilan ang kanilang research at sinikap ipakita sa kanya ang ganda ng kanyang trabaho. Kinuha ni Horiguchi ang isang siring at tinusok si Shin mula sa likod. Inanunsyo ni Horiguchi na oras na para sa eksperimento at pinaikot ang switch. Na nagbago ng pattern ng pagsasalita ni Shin. Ipinakita niyang ipinahirin niya ng karayom ang ulo ni Shin, na nagdulot ng pag-abala sa mga signal sa utak nito. Nagsimula nang umatake si Shin ngunit nahirapan siyang magbigay ng suntok kay Horiguchi. Pumasok si Sakamoto at pinatumba si Horiguchi gamit ang isang suntok. Ipinaliwanag niyang nakulong siya sa locker pero ikinatuwa niyang nakalabas din. Sinabi niyang tutulungan niya si Shin na linisin ang kanilang bahay noong kabataan.